Mga ka-docu, welcome sa isa na namang makabuluhang video. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please don't forget to subscribe for good luck and click the notification bell para updated ka sa madami pa nating mga videos. Kung minsan ka nang napadaan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, siguradong nakita mo na ang malaking building na ito sa Malate District sa Maynila, kahanay ng iba pang malalaking mga gusali at hotel. Nakalagay pa din ang malaking sign ng Grand Boulevard Hotel na mas kilala ng mga matatanda bilang Silahis Hotel. Ang gusali ay ilang taon nang abandonado, kung kaya't marami ang nagtataka at nagtatanong kung bakit hindi pa din ito ginigiba upang magamit sa mas may kabuluhang bagay o di kaya ay maisaayos upang maging mas maganda ang itsura nito. Upang mas maintindihan kung bakit tila hinahayaang nasasayang at nabubulok ang gusaling ito, dapat ay malaman natin ang kwento at istorya nito. Ang Silahis Hotel ay itinayo noong panahon na kung tawagin ay Hotel Rush in the mid-1970s. Ang Pilipinas ang siyang magiging host country ng taunang meeting ng International Monetary Fund at ng World Bank noong 1976. Isa itong malaking kaganapan sa Pilipinas kung kaya ang gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni President Ferdinand Marcos ay minadali ang pagpapatayo ng mga hotels na tutugon sa pangangailangan ng mga international attendees para sa malaking financial event na ito. Mahigit 100 mga hotels ang itinayo noong mga panahong ito, kabilang na ang Century Park Sheraton, Manila Mandarin na di kalaunan ay tinawag na Mandarin Oriental, Philippine Village Hotel, Manila Midtown Ramada, Peninsula Manila, Philippine Plaza na ngayon ay mas kilala bilang Sofitel at ang Silahis Hotel. Disenyo ng sikat na arkitekto na si Lord Calma at nakatayo sa Raha Sulaiman Park malapit sa Malate Church, ang Silahis Hotel ay binubuo ng 21 floor na mayroong 600 rooms at may pambihirang view ng Manila Bay. Mabilis na nakilala ang hotel na ito sa Bay Area, hindi lamang ng mga dayuhang turista at mga business travelers, ngunit pati na din ang mga party goers mula sa mayayamang pamilya sa Maynila. Sa katunayan, isa sa pinakasikat at most iconic night spot sa Maynila ay matatagpuan sa Lumang Silahis. Stargazer, founded by nightlife king Louis Ismael, ay matatagpuan sa 19th floor ng hotel na ito. Noong 1978, ang Silahis Hotel din ang naging tahanan ng isa pang entertainment hotspot nang buksan nito ang Playboy Club, na isang franchise ng original club founded by Hugh Hefner. Ang nasabing club ay isinara noong 1991. Ang Silahis Hotel ay pag-aari ng Enriquez Panlilio clan sa pangunguna ni Leandro B-Boy Enriquez. Ang angkan na ito ang siya ding nagmamay-ari ng Sulo Hotel and Restaurant Group, kabilang ang Sulo Hotel sa Quezon City. Ayon sa librong 30 Years Later, Catching Up with the Marcos Era Crimes by Miles Garcia, ang angkan ng Enriquez Panlilio ang siyang nag-supply ng mga pagkain sa mga garbong events at parties ng dating First Lady Imelda Marcos. Ang nasabing pamilya ay nagmamay-ari din ng iba't ibang business na may kinalaman sa real estate at shipping. Dahil di umano nakinabang ng gusto ang mga miyembro ng angkan na ito dahil malapit sa pamilya Marcos, labis din silang naapektuhan nang mapatalsik sa pwesto ang diktador na si Ferdinand Marcos. Matapos ang EDSA People Power noong 1986 na siyang nagwakas sa rehimeng Marcos, isa sa mga unang tinutukan ng bagong halal na pangulo ng bansa na si Corazon Aquino ay ang pagbawi sa di umano ay mga ill-gotten wealth hindi lamang ng mga Marcos, ngunit pati na din ang mga kamag-anak, kaibigan at malalapit na business associates ng pamilya. Ayon sa mga dokumentong galing sa korte, noong mga panahon ng pamumuno ni Marcos, umabot ng higit 26 billion US dollars ang utang ng bansa at may mga indikasyon na ang mga sinasabing nakaw na yaman ng napatalsik na diktador ay aabot ng halos 5 to 10 billion US dollars.
Hindi pa kasama dito ang sa mga kamag-anak at malalapit na mga kaibigan sa negosyo. Malaking bahagi nito ay nakadeposito di umano sa mga tagong bank accounts sa ibang bansa. Madaming mga kumpanya at ari-arian ang nabawi ng gobyerno sa pagitan ng 1986 at 1987. Kabilang ang nasa pangalan ng mga Enriquez at Pandillos, ang Philippine Village Hotel Incorporated, Ternate Development Corporation, Fantasia Filipina Resorts Incorporated, Montesol Development Corporation, Olas del Mar Development Corporation, Puerto Azul Ocean Villas Condominium, Phil Road Construction Corporation, Sulo Dubs Incorporated, Hotel Properties Incorporated, at ang Silahis International Hotel Incorporated. Para sa Silahis Hotel, ilang miyembro ng pamilya ang tumayo bilang respondent sa kaso. Kabilang sina Modesto Enriquez, Trinidad Diaz Enriquez, Rebeco Panlilio, Erlinda Enriquez Panlilio, at Leandro Enriquez sa kasong accused of acquiring the controlling interest in the Silahis International Hotel from the Development Bank of the Philippines for an undervalued price by improper means and in conspiracy with the latter's then Vice Chairman Don M. Ferry. Noong July 1989, pinamunuan ng Presidential Commission on Good Governance or PCGG ang pamamahala at operasyon ng Silahis Hotel sa pamamagitan ng isang management committee headed by Antonio Villanueva. The mission order stated that the takeover was meant to protect the interest of the government in view of the state of labor management situation, ayon sa mga court records. Ang naturang aksyon ng gobyerno ay mariing tinutulan at nilabanan ng Enriquez Panlilio family na siyang nagbukas ng isang napakahabang legal battle na inabot ng maraming taon. Sa utos ng Sandigang Bayan na itigil ang aksyong ginawa ng PCGG, naibalik ang kontrol at pamamahala ng Silahis Hotel at iba pang pag-aari ng angkan ng Enriquez Panlilio sa kanilang pamilya. Ang nasabing desisyon ay sinuportahan naman ng Supreme Court. Samantala, pinalitan naman ng Accor Hotels Group ang operasyon ng hotel at pinalitan ng pangalan nito ng Sofitel Grand Boulevard Hotel. Nanatili ito sa nasabing pangalan sa loob ng mahabang taon hanggang sa matapos ang kontrata ng Accor Hotels Group at nakahanap ng ibang hotel sa Bay Area. Ang dating Westin Philippine Plaza na tinatawag na Sofitel Philippine Plaza Hotel mula noong 2006 hanggang sa kasalukuyan. Para naman sa Grand Boulevard Hotel, dahil na din sa dami ng mga legal complications na kinasangkutan nito, hindi na nagawang makabawi ng kumpanya. Maliban kasi sa legal battle ng Enriquez Panlilio clan sa national government, humarap din ito sa tax payment issues sa city government ng Manila. Noong November 2007, sa kabila ng protesta ng hotel management at stay order issued ng local court, Manila City officials auctioned off the hotel. Sa nasabing auction na tumagal lamang ng halos 20 minutes, isang kumpanya na kung tawagin ay Pacific Wide Realty and Development Corporation ang nakabili ng 6,444.10 square meter property sa halagang 106.65 million pesos. Noong mga panahong iyon, ang city government ay nagsasabing may utang na halos 106.6 million pesos ang Grand Boulevard Hotel para sa real estate taxes plus another 70 million na hindi nabayarang mayors at business permits for a total of 176 million pesos. Ayon sa City Treasurer, ang market value ng nasabing hotel noong mga panahong iyon ay 538 million pesos. Ang pamilya na nagmamay-ari ng hotel ay isinampa ang kaso sa naganap na auction sa korte, ngunit noong July 2008, isinara at ipinadlock ang buong hotel ng city government.
Doon nagsimulang itigil ng Grand Boulevard ang operasyon ng buong hotel matapos magbigay ng notice ang city government. Ngunit hindi basta-basta tinalikuran ng may-ari ang kontrol sa nasabing hotel. Literally fighting City Hall matapos nilang sabihin na sinubukan nilang ayusin ang mga di nabayarang tax dues, ngunit hindi sila umano pinansin. Noong January 2009, dumulog ang Silahis International Hotel sa Manila Regional Trial Court upang maglabas ng pahayag na wala di umano silang tax obligations matapos hindi tanggapin ng City Treasurer ang kanilang bayad. Umabot hanggang Supreme Court ang laban na ito ng may-ari. Nitong 2015, Silahis International Hotel Incorporated and Pacific Hotel Corporation had asked the High Court to review a lower court order that canceled the company's ownership titles of their properties. Naghain ng motions for reconsideration sa Court of Appeals at Supreme Court ang kumpanya na di kinalaunan ay na-deny din naman. Ang pinakabagong balita ay noong 2017 kung saan ang Court of Appeals denied the petition by the owners of Grand Boulevard Hotel to embark on a corporate rehabilitation. Ayon sa report, Silahis International Hotel Group Incorporated failed to provide any document to support its claim that majority owner JP Guilds Incorporated had committed to finance the hotel's capital and operating expenses of up to 100 million pesos. The decision also noted that Grand Boulevard Hotel would need a total overhaul in order to resume its operations since its outstanding debt of 2 billion pesos left it in a miserable operational condition before it closed down. Maaaring may iba pang mga nakabinbing kaso na may kinalaman sa Grand Boulevard Hotel. At maliban na lamang kung maayos at matapos na ang mga ito, maaaring patuloy pa din nating makikita ang malaking gusali na ito sa Roxas Boulevard sa mahabang panahon.